320. Imagine ko, grabe talaga yung pagtitiis, pagtiyaga talaga upang mapapakinggan lang ang salita ng Diyos 'no. So, yun po ang narinig natin sa mga salita ng Diyos ngayon mula sa Isaiah, unang pagbasa, pangalawang libro, sa ikalawang pagbasa hanggang sa Ebanghelyo. So, nakatuong pansin sa sinasabing unang-una na punto, yung malayo pa 'no, malayo pa sa kapanganakan kasi kapanganakan ang ating pinagdiriwang ngayon, malayo pa sa kapanganakan ay alam na ng Diyos, dinidesign na niya, ang siyang ipapanganak. Matindi 'no? Halimbawa kung kita man iyan o tayo man iyan, ngayon sa araw na ito si San Juan Bautista, sa panahon nila o ngayon sa atin, gano'n din, pareho lang. Alam na ng Diyos mula pa hindi pa pinagtagpo ang ating ina at ama. Imagine, hindi pa sila naging jowa, nagkasintahan at nagpakasal. Imagine ha, nandoon na, tiyak ng kita na ng Diyos iyan, transparent na ng Diyos iyan. So imagine, so grabeng kahalagaan ito po sa ating mga pagbasa. Yun po, nga before sa kapanganakan, anong nangyari? So mayroon pala ang kalagahan, yung disenyo, plano ng Diyos para sa isa't isa. Ayun, klarado iyan sa mga pagbasa po. Okay? Kaya nga, yung ipinanganak na o yung bago ang kapanganakan nga nangyari nga sa ebanghelyo din ni Juan, ayon sa kapanganakan din ni San Juan Binyag, na bago pa nga siya ipapanganak, mayroon pa ring pinapadala na anghel, ang dami no, yung mga instrumento. O di ba? Eh ganun din kung bibilangin natin ito, ang countless blessings na hindi natin mabibilang sa parte ng ating dalawang parents, no? Mama at papa. Marami ding ipinadala sa kanila, ipinaabot. Nga kayo talagang magkasundo, kayo talagang manganak at ipamanganak na isilang ka kapatid. O, naisilang ako, di ba? So matindi yun. At yun ang pangalan mo. Binigyan ka pa ng pangalan. So matindi, no? So, tinitingnan natin ang unang punto na bago ang lahat yan, kapanganakan, pagpangalan ng anak, ay nako, hindi ka pa nasa sinapupunan, nasa plano ka na ng Diyos. So, yun po ang importante na una-una talaga. Okay? Number two, okay? Dahil diyan, na very special ang ating ang kalagayan sa ating pagsilang, sa ating katayuan sa bawat isa ay very special iyan kasi matagal na pala tayong kitang-kita na sa Diyos kung sino ikaw, kilala na tayo ng Diyos. Dahil diyan, ang sumunod, yung ano nang nangyari, na nandyan ka na sa sinapupunan. Okay. O sinapupunan si Juan kaysa Elizabeth, Santa Elisabeta. Ano nang nangyari? So maraming, sabi nga, si Santa Elisabeta, sa loob ng siyang buwan, nandoon dalaw sa kanya ang mahal na ina ng Panginoon. No, minimension, no? Bakit dumalaw kaya? Ano ako? Sino ba ako na dalawin ng ina ng Panginoon? Grabe, no? So, matindi yan, no, mga kapatid? Sa siyam na buwan, ganun din ang nangyari. Titingnan natin uli. We trace back kung anong nangyari, kung natanong ba natin ating mama, papa, anong nangyari sa akin yung habang dyan pa ko sa iyong tiyan? O, di ba? Sa siyam na buwan na yan. Marami mga kapatid, di ba? Pagtitiis, paghirap, kasayahan, expectation, suspense, di ba po? Noon, wala pa yung sinasabing, ano yan? Gender, ano? Reveal. Ano yung sabi? Gender revelation. Kasi wala pang ano yun, wala pang mga kasi malayo sa kinagisnan sa mediko, sa medical. Ngayon mayroon na eh. So kaya nga mayroon ng gender revelation ba yun, sister? Ano yun? Gender reveal. 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 Oh, gender oh, Gender reveal. so, so ngayon lang yun nauso, no? Yung mayroon ng sinasabing mga makikita na, magpa-check up na ang mama kasi may doktor na makakita kung ano ang gen na iyan. So noon wala talaga, ang grabing haba na expectation. Sino kaya ito? Babae, lalaki ba kaya ito?
Sino kaya? Ano yung mga ganyan, no? So, tuwang-tuwa, mga mangha, inihintay at kahintay ito. So, yun, naisipan natin ito uli, practical itong pag-reflect sa kapanganakan ni Juan. Ganun din po tayo ngayon. Sa pinapalaga natin ang plano ng Diyos, design ng Diyos, ang grabing preparation ng Diyos para si Juan ay ipanganak, may silang at ganun din ikaw para ikaw ay panganak. So, matindi na mga kapatid, no? So, anong nangyari o kalagahan noong nasa sinapupunan ka ng iyong ina? Okay, sa siyam na buwan na yan. Maraming nangyari yata. At maraming maikwento kayo dyan sa inyong pagbabagian kung nakausap ninyo ang inyong mama na anak, ng siyam na buwan ka pa, ganito yun. Ay, maraming kwento ang ina dyan. At mayroon din akong kwento dyan. So, mga ganyan po. So, magandang pagbabagian yan. Importante ito. Okay. Number 3, yung sinasabi na nga, yung ipinanganak na, yung iniluwal na, ay nag-isip ng pangalan, di ba? Sa Ebanghelyo din ngayon. Ano kayo pangalan? So, balik tayo po. Bilang Kristiyano Katoliko, charismatic pa, okay? Prince of the Bar, Catholic Faith Defender, mas lalo nating ipapractice yung pagpapalaga ng pagbigay ng pangalan na ayon sa umpisa ng point, ayon sa plano design ng God. So, paano malaman yan? Ayan po, ang selection ng tamang pangalan. Ngayon, bigyan natin example. Ang pag-select ng pangalan ngayon, yung ibang ina at ama, para parang nagmay-ari sila sa kanilang anak, pinagkatiwala nga ng Diyos sa kanila, ang ginawa nila, kombinasyon, acronym. Yung dulo o yung initial ng pangalan ng husband at wife, pinag-isa, pinagsama, at dyan, nagkasundo ang acronym ng isang pangalan. So, hindi no? So, dulo-dulo ng pangalan, tapos pinagtagpo, naging isang pangalan. So, hindi nila akalaan, hindi alam yung ano ba talaga ang design ng God sa kanila. Bakit pinangalanan mo? At anong kahulugan? Yun, anong kahulugan? Pag wala ng kahulugan, walang saysay po. So, kaya nga, mahirapan na tayo. Itong bata na ito, Kristiyano Katoliko, tapos sa pangalan pa lang, kaya nga, yung pangalan din, example po, pangalawang example po, ang pag-select din sa pangalan ng ina-anak ay ayon sa popularity na popular na artista, o boksingero, o ano-ano pa dyan nga sikat. So, wala pa rin. So, balik pa rin sa unang punto, ayon ba sa design, mission ng God para sa kanya? Kasi matagal na pala, kung alam mo lang, matagal na pala. Hindi pa tayo nakikita bilang jowa o bilang magkasintahan o bilang nagpakasal, ina at ama ng anak na ito. Ay matagal na palang alam ng Diyos ang para sa ating buhay. So, hindi natin ito nilapit at kinukonfirma. Lord, ano bang ipapangalan ko sa Kanya? Yun ang punto dyan po. Na palaging bumabalik tayo sa kalooban ng Diyos. Ay hindi, napalaghan ng paano natin, saan natin kunin ang pangalan na ito. Kaya nga, kahit ano na lang ipinangalan, minsan nga, mayroon akong narinig dito sa sinabi nga sa practice nating simbahan nga, kung hindi pa nyo sure, pangalanan naman ninyo ng pangalan ng santo. O di ba? Or lagyan ninyo ng pangalawang name ng santo para malapit talaga siya santo o mga santo o mga anghel. Di ba? Yung may marami namang pangalan ng anghel. Arcangelo o Angelo, Michael, yung mga ganyan po. Kasi para mayon siyang kaakibat na defender. Defender ang tawag doon. Kaakibat na twins niya na tagapagsalo o tagatulong niya, direktahan. So maganda sana yon. Kaya nga, bilang ina at ama, kung mayroon pa kayong anak din dito na nakarinig o kayong mga anak na potential na maging ina, ama, yun po ang kalagahan paano gumawa o magbigay ng pangalan. Ang kalagahan po sa point number 1, ayon sa plano ba ng Diyos? Malapit ba siya sa design ng God para sa kaligtasan? Pag hindi, wag naman kung ano-ano pang mga imbento dyan. So, kasi hindi siya nakakatulong kasi wala ng kahulugan. Pero kung nakakatulong, pero kung may kahulugan, okay lang iyan. At maganda namang kahulugan, di ba? Ayon sa virtues,
ayon sa mga virtudes, no, virtues, no? Yung ayon sa mga pag-ibig, friendly, 'di ba? Kasi yung bawat pala na virtues, halimbawa humility, respectful child, 'di ba? May kuan pala yan, may katumbas na pangalan. Okay? Bakit pinangalanan na Juan? Bakit po, ano pong meaning ng pangalan ng Juan? Sige nga, sino nakapag-google ito? Ano pong Biyaya po, pangalan? biyaya. Oh, Biyaya. biyaya. Di ba? Ang Diyos You ay are blessed. maawain. Ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos po ay mabiyayahan. So, ibig sabihin, blessing. So, ang bawat word pala, may katumbas na pangalan. So, ganun sana ang selection na, uy, para maging ganito ang anak ko, ay gawin ko itong pangalan ng virtue o gawa ng pangalan ng blessings o mawain. Kasi ganun talaga. Halimbawa, si Sister Mercedes. Okay, bakit Mercedes? Kasi Sister Mercedes, Sister Mercy, ay nandoon na yung pagka-mawain niya. O di ba? Klarado ang layunin ng pangalan. So, matindi. Kasi inilapit mo siya sa design ng God para sa kaligtasan. Di ba po? So, yun ay panawagan lang ito para din sa lahat ng mga narito at mga apo-apo natin na maging potential mother and father sa kinabukasan nila. Ganun po, wag nilang walain na maging masunurin naman sila sa boses ng Diyos, maayon sa design of God ang pagbigay ng pangalan upang hindi ito malayo. Kasi dito sa Italia, yung sinasabing wala ngang pananampalataya, no? Yung ibang sabi nila Kristiyano daw mga parents niya pero sila hindi na. Yung ipinanganak na, sila na naging parents, yung pinanganak nilang anak, kahit ano lang pangalan. Totoo yan, kahit ano lang pangalan, kahit nasa pangalan ng heretiko, alam mo yung heretiko? Yung nag-against sa simbahan, Luther, di ba? Luther. May santo ba tayong Luther? Wala. Lutero. Sinabi man ganun, Lutero. Si Luther yan, matindi yan. Ang sinabi lang nila kasi kasikatan ni Luther, magaling magdebate, magaling magdepensa, magaling mag-create ng religion, ay matindi. So, medyo wala na siya. So, even using the name of the heretics, no, yung sinabing against sa mga simbahan, ang ginamit na. Halimbawa, Ariana. Ariana ay pangalan ng babae. Ariana is galing yan sa isang Arianos na nag-against sa simbahan. Kaya nga yung tayo niya, walang Santissima Trinidad. At tao lang sa Jesus. Matindi yan. So ay ginawa din kasi wala nang ibig sabihin, lahat na ito ay may sadya silang ipaparating na pangalan kasi hindi naman sila, laban sila sa simbahan. So may mga ganyan. So sana, no, sa lahat ng mga anak apo natin, na sana, okay, that is their, anong tawag doon, their right to select their child's name, pero importante, anak, iayos mo ayon sa design ng God, no? Na malapit ba siya sa plano ng Diyos, misyon ng Diyos? Kung hindi, taliwas siya lahat at malayo talaga. Tingnan nyo ang mga pinapangalanan ng artista, pinapangalanan pa ng killer na pamoso, ay ang anak nila paglaki ay ganun talaga kasuil at killer pa. So matindi. So tingnan nyo, i-review nyo, paki-review kung sino yung mga bata ngayon nga sa Leyte, Dasmariñas, kung saan pa yung mga sumasaksak diyan, mga yan. Tingnan nyo mga pangalan, nagre-reflect talaga. Minsan. Okay, minsan lang ito mga kapatid. May trace talagang ganun. Kasi malayo eh. So yun po ang kakibat na gabay na may tulong din sa Diyos kasi inuuna, hinahanap, seek you first the kingdom of God, even in naming the first child, second child, o sa buong pamilya nyo na ayon sa plano ng Diyos. Di ba? Maganda, no? So ngayon, pupunta tayo sa sinasabing the last point na ating hindi ng pansin, yung sinasabi sa kay Juan nga, ipinanganak siya ay siya yung tinig lamang, boses lang ako at itinuturo ko lahat papunta kay Kristo. So si Kristo po ang nakasentro, hindi niya parangal, si Kristo po ang pinaparangalan at nagpakumbaba lang siya. Siya'y tagapaghanda lamang. So tagapaglingkod lamang. So nag-prepared lamang for the coming of Christ. So ganun din, magre-reflect din iyan para sa atin, isa't isa sa atin. Tagapaglingkod lang tayo at later on makita ninyo sa Ebanghelyo, mayroon nung you are just administering
o you are administering the gifts of God. So administration o anong tawag doon, pinagkatiwalaan lang tayo sa plano ng Diyos, sa kaloob ng Diyos. The other passage din sa gospel yung sinasabing, you are a useless servant. Yung useless servant, hindi man useless kasi wala kayo naitulong. Naglingkod ka nga, pero naglingkod ka ay hindi ayon sa iyong anong tawag doon, sa iyong kapakanan sarili, kundi sumunod ka lang sa kalooban ng Diyos. Sa kababaang loob, pwede nating angkinin yun. I am just a useless servant. Ngunit ako'y nagpakumbaba. Tinatanggap ko ito kasi ayon man sa kalooban ng Diyos. So yun ang i-promote natin po mga kapatid, na ayon sa gospel, ayon sa katuruan ng simbahan, na masunurin pa rin, at ipaabot din natin ito sa mga potential na maging anak at maging parents din. So liban sa malaking selebrasyon sa San Juan magbibinyag ngayon, sa Batangas yata, sa Pilipinas, anong nangyari? Ano yung common yan, na popular na practice dyan? Sa Batangas yata yan. Hindi naman sa amin yata sa Cebu o hindi sa Bolo National. Nagbubuo ng ilan. Yun, nabubusan. So, yun. Kabataan. Kaya mahirap lang. Nagbubusan ng tubig. At ginawa din itong ano tawag yung katuwaan. Kinuha na sa kanal, nilagyan pang sili, mga dumi pa, kahit sino na lang binubuhusan. So, talaga, pangit, no? So, makita natin ang sosyedad na kakaiba talaga, na sumusunod pa with a clean water na parang mag-reflect ito sa baptism ni San Juan. Pero ngayon talagang inuutro ng practice sa mga walang kabuluhan na pag-practice. So, titingnan natin uli mga kapatid, maging instrumento tayo sa sinasabing pag-promote sa good act of cleansing with or through the water. So maraming salamat mga kapatid. Kung mayroon kayong follow-up na tanong, yes po, ating ihayag at ating ibabahagi po. Maraming salamat. Brother Art, magtanong Yes po ako. Yes. Sa ating pong liturgical calendar, simbahan, ang ipinagdiriwang po ng mga santo, yung kamatayan nila. Bakit po si San Juan yung kaarawan niya, katulad ni Jesus Christ saka ni Mama Mary? Bakit po? Okay. So bago ang tanong sa pagbakit na yan, di ba po, sa lahat ng mga santo, mga anghelis sa kalangitan, sa mga santo na lang, no? Mga tao talaga gaya natin, kakaiba yung itong tatlo lang po, okay, na-mention na sa buong kamalayan natin bilang Kristiyano Katoliko, information ito, na tatlo lang po ang isiniselebrate, pinagdiriwang ang kapanganakan. Kay Jesus, kay Maria, at kay Juan. Yung tatlo lang po. Okay. Bakit tatlo? Ito na. Bakit tatlo? Okay. Itong tatlo, kasi si Jesus, natural. Balik tayo sa unang punto. Kasi matagal ng plano ng Diyos na mayroon tayong tagapagligtas. Hindi pa naitayo ang religion, hindi pa naitayo ang Biblia, o hindi pa naisulat ang Biblia. Naitayo ng sangkatauhan na natural. Minumuduli natin yon, ang sinasabi ng Diyos na Israel, no? Pinili ng Diyos. Okay? So, bago pa ang lahat dyan, ay talagang ipinapangako na sa sangkatauhan sa magitan ng Israel ang chosen na Jesus Christ, at mula ito sa Kanya, at hindi ito magawa sa tao lamang. Kaya nga, mas matindi ito sa lahat ng ating pinagdiriwang, hindi lang kanyang pasyon, kundi pati na ang kanyang lahat-lahat na celebration kay Hesus Kristo. Iyan, lahat-lahat na. Okay. Patungkol naman kay Mary, sa lahat ng mga santo, mga santo, okay, si Mama Mary din ang kakaiba. Kasi mula pa rin sa kaumpisa na hindi pa naisulat ang Biblia, nandoon na ang pagsubaybay, ang pangako ng Diyos kasama ni Jesus. Tao lang nga siya, pero kakibat siya mula sa mundong ito na siya ang pinili na maging realization sa sinabing direktang plano ng Diyos tagapagligtas, si Mama Mary. At sa kay Jesus, lahat ng mga celebration sa kanyang buhay is sinaselebrate natin. Kay Mama Mary naman ganun din. May celebration tayo na kakaiba sa lahat ng buhay niya. Sineselebrate natin. Ngayon, compared naman sa mga santo, okay, si San Juan magbibinyag. Okay. Yung pagbabakit na naman, kasi ganun din. Ang the last prophet at yung direkta
nag-introduce ni Jesus para sa sangkatauhan. Okay, last prophet, kasi di ba maraming prophet, no? Ang last prophet at direkta na malapit na direktang nag-introduce kay Jesus. Bago si Jesus, ay talaga siya po ang mag-introduce kay Jesus sa mundong ito. So, kaya nga, nandoon yung himala, nandoon yung pagiging paryente nila ni Elisabeta kasi malapit eh. So, the last prophet at yung pinakamalapit. Okay, kaya nga natandaan natin mga kapatid, sa isang ebanghelyo din, sinabi ni Giorno, tingnan muna ha, ibigay muna natin ito. Ma-check po sa kanuto po sa intermission. So, yung pagmubakit doon, nga kakaiba si San Juan, kasi unang-una siya yung last prophet, kasi mayroong Moses, mayroong Elijah, mayroong Isaiah, Moses and Elijah na appear doon sa Transfiguration, pero kakaiba ang sinabi ni Jesus doon sa Ebanghelyo. May isang salita si Jesus, sabi niya, lumapit ang ina, lumapit ang, sino pa yung mga lumapit at sinabi, ay kaya-aya, ay kaganda, ay pinagpala yung ina, ang naging ina mo. O, di ba? Ang naging ina o patungkol ba yun kay Jesus o sa iba? Tapos anong sabi ni Jesus? Walang kahalintulad na pinagpala ang siyang naging ina na yung ina ni yung walang halintulad na propeta o propeta. Tingnan niyo mga kapatid paano sinabi niya ni Jesus. Walang kahalintulad gaya ni Juan. Okay. Ang kahalintulad gaya ni Juan. Okay. Na ipinanganak sa isang ina. Oh, yan, matindi yun. So, imagine. So, dahil sa salita na yun, walang kahalintulad talaga na ipinanganak sa isang ina, gaya ni Juan. So, bago si Jesus, bago si Mary, ibig sabihin, ito na sinabi ni Jesus. So, ganun ka-importansya. Wala talagang mahilintulad. Ngunit, sinabi ni Jesus, dinagdag pa, ngunit sa B, sa second part ng line, sinabi doon sa B, na ngunit siya ang kaduluduluhan sa kaharian ng Diyos. Matindi, no? So, ibig sabihin, wow, siya ang nangunguna at walang kalintulad, pero hindi naman kadululuhan, hindi din siya ang nasa una. Tingnan nyo paano ano yan. I-google nyo, kapatid, i-google nga. There is no child born o mother better than John the Baptist. I-try nyo sa Google para makita natin ang verse chapter po. Para maganda, ibig sabihin maiko natin ang salita. Kasi habang gumagamit ako sa cellphone, hindi ko mapafunction ang Google. Sige po. There is no man or child yata born in a woman rather than John the Baptist yata yan. O best or better than John the Baptist. Sa bibig ni Jesus yan. Wala talagang kalintulan. Tapos may kadugtong doon. Ngunit hindi siya ang nangunguna sa kaharian ng Diyos yata. Tingnan nyo Sino ang nag-google niya? Tulong. Kasi mahina ang ating pani. Ito po ba? Ito kaya brother, sinabi rito, ewan ko kung ito to. Sabi po, truly I say to you, among those born of women, there has arisen no one greater than John the Baptist. Yet the one who is least in the kingdom of heaven is... Hindi ko na makita kasunod. Yun nga po ba? Sino? Yan na, sister. Ano yung chapter, sister? At sa Tagalog po version, anong chapter yun at saka verse? Ay, tinignan ko lang sa Google. Wala pong walang Bible. Ito na, this phrase emphasizes the author. Hindi. Yun lang. So, mayroon yan. Okay. Mayroon yan. Yung line na yan, isulat mo ulit sa Google, tapos sabihin mo Bible verse. Pag Bible verse, ibigay na Bible verse. Ito, signifying his unique role as the forerunner of Christ. His greatness is attributed to his prophetic office and his mission to prepare the way of Jesus. This statement places John in the context of Old Testament prophets, fulfilling prophecies such as Malachi 3:1. His life and ministry are a culmination of the prophetic tradition, bridging the Old and New Testaments. Malakay. Malakay ba tawag ang basa po? Malakay. Sa English. Sa English, Malakay. Oo, Malakay. Malakiyas sa taga-Filipino. Pero tingnan nyo,
yung isang line na yan, there is no Man born and born of a woman. woman greater than Yung John. better. Ano mo, yung line na yan, ano mo sa Google, tapos Bible verse, question mark. Ibigay niya yung Bible verse na yan. Sige nga, kasi kung hindi mo nabasa dyan. Tapos pakihanap, pahanap tayo agad ang version ng Filipino. Matthew Matindi sa, 11 po, Brother John, Sige nga. Brother Ike. Matthew 11, verse 11. Sige nga, sige, ano nyo, hanapin yung Matthew 11:11. Matthew 11, verse 11 is a famous statement where Jesus honors John the Baptist while introducing a new era, saying, "Truly I tell you, among those born of women, there has not yet risen anyone greater than John the Baptist. Yet whoever is least in the kingdom of heaven is greater than he." Yun lang ang sabi dito. So, Opo. yan ang sa Matthew 11:11. Sinong gusto sa version sa Filipino? Matindi, no? Matindi yan, matindi yan. Yan ang pinaka-purpose. Minimindi yan ng simbahan na ganun. Kasi galing yan, Jesus eh. Mateo po, Pinapal- Brother Ike, Mateo 11:11. Opo. So, sa Filipino version, sige po. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, sa mga ipinanganak ng babae, ay wala pang lumitaw na higit na dakila kaysa kay Juan Bautista. Gayunman, ang pinakamaliit sa kaharian ng langit ay higit kaysa kanya. Yun po. Wow, matindi, no? So, sa unang line, yung sinabing A, Matthew 11a, kaya nga mayroong A at saka B, kasi may dalawang sentence, no? Sentences. So, sa first sentence yung A, ang B, ang... Okay, yung sa A, sinabi doon na wala talaga. Walang mas dakila pa kay Juan. So, sa bibig yan ni Jesus. So, ngayon ang tanong, applied ba yan sa lahat na mga santo? Yes po, sa lahat mga santo, walang nakakataas pa na pinanganak sa babae po. Walang nakakataas. Kaya yung niretain niya sa simbahan, matindi. So, kaya yung usap-usapin, sino ang nakaupo sa kanan at kaliwa ni Mama Mary? Ni Mama Mary ba? Ni Mama Mary o ni Jesus? Yon, sino nakaupo sa kanan at kaliwa ni Mama Mary? Yon, isa din yon na sinasabi na si John the Baptist yon. Kasi siya yung malapit eh. Siya yung nag-introduce kay Jesus eh. Siya yung kasunod na ni Jesus na ipinanganak ni Mama Mary. Siya ipinanganak ni Elisabeta na walang iba nang mahilantulad sa kanya na ipinanganak ng babae. Lahat. Matindi no? Yun ang emphasis ng 11:11a. Diba? Nasa Matthew 11:11a tayo. Yung pangalawang sentence, yung 11b, yung pangalawang sentence, ngunit, yung sinabing ngunit, matindi yung ngunit. Ulitin nga yung ngunit, sister. Yun ang second sentence. Matindi. Ulitin nga ang pakiulit po sa second line, yung B, yung 11:11b. Yet whoever is least in the kingdom of heaven is greater than he. Imagine na. So, di ba, mayroong sinasabi na ang mga santo at tayo nasa kaharian ng Diyos. Okay? Nasa kaduluduluhan nga tayo ng kaharian ng Diyos. Mas mataas pa rin tayo ni Tiyan. Matindi, no? So, may pag-asa mga kapatid. May pag-asa ang mga santo. May pag-asa tayo. Na kahit na nasa list nga kaduluduhan tayo nasa kaharian ng Diyos. Pinagpala pa rin tayo kasi magkaroon tayong gantimpala na yan at mahigit pa tayo kay Diyan. Matindi, no? Pag-asa yan, ha? Pag-asa. May pangako dyan, no? So, ibig sabihin, in-encourage tayo na tuloy mga kapatid. Kasi kahit na kaano yan kataas si Diyan at hindi mahalin tularan ang kanyang ipinanganak siya bilang isa ikanyang ina, ay talagang mas mataas pa ako doon. Yun, yung sinasabi, sabi nga ng Diyos, kung sinong nagmamataas ay binababa at sinong nasa pinakamababa ay siyang nasa taas. So, matindi yun. So, this is the enlightenment of how we react and act in the kingdom of God. So, kahit na hindi tayo pinanganak gaya diyan ni John o ni Mama Mary, ni Jesus, mga ganyan, na pinili, may special mention, ganun din kahalaga tayo sa bawat isa sa mata ng Diyos. Kasi pinapalagaan tayo mula sa umpisa pa na hindi tayo pinanganak o nasa sinipunan, pinapalagaan na tayo, kilala na tayo ng Diyos. At kapatid, kaya nga importante yung
putting the name of every child na makikerry ito para sa ating pamilya. So, para talagang hindi naman maging tanyag, kundi makilala na talagang kaloob ng Diyos iyan kasi sumusunod siya may bahagi siya sa kaharian ng Diyos. Amen po. So, salamat Sister Susana. Talagang maganda yung tanong ngayon kung bakit. Kaya nga, talaga natin. Amen po. Yes, next na tanong po. Kung sino pang magtatanong. Brother Ike, tatanong ko lang po, noong kapanahunan noon, iba po si San Juan tinuli. Tapos, saka pa lang po siya bigyan ng pangalan. Di ba po? Walong araw na yung lumipas, yung kawalong araw ng pagtutuli, saka pa lang siya bibigyan ng pangalan. Pero sa kapanahunan po natin, pagkapanganak pa lang, minsan pa nga po hindi pa napapanganak eh. Meron ng una pangalan. Tapos, yung pagtutuli, minsan po, malaki na. Bakit po kaya? Ganda niya. Ganda niya yung observation niya na. So, dito sa Ebanghelyo, paano nangyari dyan? Yung pinanganak, yung kapanganakan, ang pangalan, anong ipangalan natin dito? O doon ba sa araw ng pagtuli? Sige nga, tingnan nga uli. Kasi sinabi po, ng ikawalong araw, dinila ang bata upang tuliin. Balak nilang ipangalang Zacarias. Kumbaga sa ano, noon pa lang po nila bibigyan ng pangalan yung bata. Di ba po? Tinding obserbasyon yan Matindi. So, yun ang importansya nila, kultura nila, na kahit na, kasi unang-una, hindi din sa panahon, ngayon, sila sa panahon nila at kultura nila, na doon pala sa pagtuli, sa kanan nila pangalanan. Pero naka-reserve na, di ba? Naka-reserve na sister kung ano ipapangalan. Kasi sinabihan na siya ng anghel, di ba? Opo. Okay, so matagal na naka-reserve. Pero kailangan ibigkasin lang niya. Sinulat nga niya eh. So, kaya nga doon mula noong nasulat na niya ang pangalan, ay may himala na kakaiba tong anak na ito. Pero matagal na plano ng Diyos na may pangalan. So, ang ganda lang na yung i-relate natin sa ating sitwasyon na na-anticipate na natin, may gender revelation na nga eh. Na-anticipate na ito ay babae at lalaki. Once nga na-anticipate mo na iyan, turuan tayo ng simbahan, na ilapit mo naman sa plano ng Diyos na ano ba ang ipangalan mo sa Kanya. Yon, hingin mo sa Diyos din yan kasi baka magsabi sila, ay automatic pangalan dyan ay si Francis Macalon. Ay hindi, ibig sabihin wala, nasa plano mo na lang, artista na. Talaga. Talaga. So, ilapit mo balik sa, i-ask mo ng God na, ano ba pangalan natin ng anak natin? Anong pangalan namin, Lord? Anong gusto mo? Ayun. Na ito'y magbigay himala sa aming buhay. O, ayun. Kaya nga bubukas ang bibig, mga mata, na itong anak na ito magbigay himala sa ating buhay. Kasi, di ba, ang bawat child ay sa biyaya nga, no? So, talagang magbigay bukas ng mga himala sa buhay pamilya talaga. Kaya nakakasaya ang isang anak, sabi nga ng mga parents, no? So, ganun po. So, ilapit na lang. So, yung sinasabing may anticipation na pangalan, yes po, nandyan na yon kasi nasa plano ng Diyos. At ganun din, pinapangalan na. At doon lang sa practice ng mga Hudyo, doon na sa pagtuli, ipangalan na. Dito naman sa atin na may pangalan na at sa bautismo na konfirma. Na-confirma kung anong ipangalan. Di ba po? At yung baptism kasi sa atin, ay yung sinasabi sa mga Hudyo na pagtuli. Sa atin ay baptism. Di ba? So, kaya nga, ang bata na matagal mabautismuhan, ay lumaki na, wala pang bautismo, ay may pangalan na, medyo taliwas, no? Na sana nung maliit pa, bininyagan na kasi doon nag-umpisa ang pagkumpirma sa paggamit ng kanyang pangalan na matagal na niyo pinaplano. Ngayon na pala ang ibinigay ng Diyos para sa inyo, nag-enlightened na ito yung pangalan ng aking anak. O, di ba? So, matindi mga kapatid. So, marami ng, anong tawag doon? Taliwas o malawak o malayong panahon, di na nagka-ayon. So, ganun po nangyari talaga. Magulo na parents, hindi na subaybayan kasi sa isip Katoliko o isip Kristiyano. Ganun pala.
Sa plano ng Diyos, mayroon na tayong pangalan kasi anak natin may gender revelation na at doon i-confirma sa binyag. At binyagan agad, wag nang palakihin kasi may daladala ng asyang tanyag na pangalan. Di ba? Ganda sana sister, kaya nga ipaabot natin ito. Ito yung i-promote natin ulit. Para sa mga potential na maging parents dyan o may mga apo tayo. Sabihin ninyo ito. Yun, maging tradisyon ito na anak, ganito talaga anak. Ito yung tinuturo ng simbahan, mag-obedience tayo. Yun. Kahit para hindi lalayo at lumayo ang kalagayan kasi pinangalanan kung ano o kanino man, pati nang hindi na alam kung anong meaning ng pangalan na yan, ay sa kademonyuhan na pala yan. So anyway, okay, iwasan natin yung mga kapatid. Anyway, exaggeration na lang to, exaggeration. Malayo na sa Diyos. Yan po ang pag-ingat ng pagbigay ng pangalan. Okay, salamat sister sa observation sister. Oh, Brother Ike, bakit po halos parang pare-parehas ang mga pangalan nila nung nakaraang taon, noong taon yun? Yan sa mga Hudyo? Opo, bakit po pare-parehas ang pangalan nila? Kasi, tingnan nyo ha, tayo mga Katoliko, nakapansin din tayo at ayon din tayo sa mga previous nga tradisyon. So, sa mga Hudyo kasi nakuha natin yan. Bakit pare-pareho ang pangalan? Kasi, ang anumang, parang namana nila ito. Kung anumang kagandang loob ng aking ninuno na ganon, gusto nilang ma-revive ito, ma-refresh. Sa magitan ng anak-anak, mga apo. Yan po. Although na mayroong kaibahan kasi nuno pa rin natin yun, lolo pa rin natin yun, at tayo ngayon. Yan. So, ganun din sa atin sa mga Pilipino na Katoliko. Bakit pareho ang pangalan? Jeronimo, galing yan sa Jeronimo, ay, lolo ko. Ano yun? Lolo kong Jeronimo, yun. Bakit ganun? Kasi naalala namin si Jeronimo, yung itong anak apo ko sa apo ko. Although nagkakaiba na kasi iba na ina, iba na middle name, iba na lahat. Pero ganun pa rin galing. Kasi yun ang sinasabing pagbigay ng paalaala, no? Refreshment, revival, no? So, yun sana kasi mas lalong na-trace ang lahi. Okay, yan yung sa mga Hudyo. Naalala niyo mga Hudyo po, yung may family tree kasi sila. Kung saan man sila naging alipin sa Pero, ay talagang lahat-lahat mga kalahi nila. 1st, 3rd, 4th generation, kitang-kita nila kung kaninong lahi sila, kaninong tribu sila. Di ba po? Doon matrace ang pagpapalaga, ang pagbibigay ng pangalan. Kasi kalahi ka pala niya. Kasi pangalan ng nuno mo ay pangalan mo. Yung mga ganyan po. Yung lolo mo, lola mo ay pangalan mo. Okay, ni-revive, ni-refresh. At ngayon sa atin, mas lalong documented tayo kasi mayroon tayong matrace na middle name at saka yung surname sa parents. Ganun doon ang practical. Ganun ka practical, ganun din sila. So, ngayon sa atin, kung ang pangalan natin ay artista, kaninong lahi ka? Yan mga ganyan ba? Paglaki ng bata na yan, hindi na matandaan kung kaninong lahi ako, sinong lolo ko. Kasi artista na ang pangalan ko. Di, ano ngayon? I-trace na yung pangalan mo mula sa artista naman. So, mahirap, no? So, ibig sabihin, ito yung taliwas na tradisyon sana na anong tawag doon, magkaisa-isa o magkaisa malaala ang inyong lahi, ang inyong linya ng inyong pamilya sa family tree. At the same sa practice na the same na pag-ulit ng pangalan. Di ba? Yan po ang practical na kalagayan po na para matrace agad ang inyong lahi. Okay? Si Sister Violeta, anong lahi mo, Sister? Bakit pinangalanan ng kanila? Lahi ka. Lahi ka. Hindi po ako kinuha po yung pangalan ko sa kalendaryo. Kasama po ng pangalan ko yung James. Pero ibig sabihin, yung mula sa iyong lolo, lola, wala talaga nakapangalan kayo sa'yo? Wala po. Mayroon talagang gano'n na ang ibang pamilya talagang gusto nila maritin yung lolo ko, yung lola niya, i-combine. Minsan may combination pa, Zacarias, Ana Maria. Yung mga ganyan kasi, ay mayroong lula, mayroong lolo. Yung mga ganyan ba? So matindi ito Kasi alam mo mga kapatid, pag itong lolo at lola, kasi nagandahan sila doon Ibig sabihin, mayroon silang request na palaala na
mabait talaga yun, marunong talaga, matalino talaga, maawain talaga yun. Gusto namin yung lolo na yun. So, ma-refresh iyon sa iyong mga apo, anak po. So, yun ang kapagulan. Kasi may kahulugan pa siya eh. Pero pagka paano lang kinuha ang pangalan, kasi mo naka-update o ano tawag, nakalinya ang pangalan na yun. Wala nang meaning, di ba po? Yan. Practical din yan, mga kapatid. Matrace natin uli ang kalagahan ng mga naunang mga paryente natin. O, di ba? Ang mahalaga. Brother, Yes po. brother. Siguro po, ugma po sa amin yan. Yung lahi kasi saan kinuha ng father namin, yung mga pangalan namin, mga English po lahat eh. Siguro po doon sa lolo namin, na American blood po. Kaya po Wow. mga English lahat, oo. Hindi po Gandin din yun. Ganda rin ah. English po mga pangalan namin eh. Walang Tagalog. Puro galing sa mga English name. Oo nga. Galing po doon sa lolo kami Amerikano, may itim po, negro. American blood po kasi kami. May itim pala negro. Opo, American blood po yung tatay ko eh. Niya, ng degree na. May lahi po kami. Yan. So, Dami maganda pala yun. ngayon. So, tama. So, hindi lang sa practicality, kundi talagang paalaala ito. To refresh. Madaling ma-refresh ang inyong pinanggalingan. Kaninong lahi o anong lahi mo? Yung lahat na, tingnan mo, yung side ng asawa ko rin, wala talaga English name. Puro Espanyol din. Espanyol talaga. Kasi galing daw sila sa yung mga karinuhan na yung lolo nila ay Espanyol, pero yung mama ay Bisaya, yung ibig taga-tribo sa Cebu. So, pero puro Kwan talaga, Espanyol ang pangalan din. So, Felicidad, Ana Maria, so dahil puro Espanyol talaga, kumatso. So, ibig sabihin talaga. So, bakit ganon? Kasi hindi nga sila maka-Amerikano kasi wala nga silang matrace na American blood, kundi doon sa Espanyol. So, matindi, no? Ang galing din, no? So, wow. Pupin lang, pupin. Ganun ba? Purong Pinoy. Purong Pinoy. Ay, buhay. So, Parang si Father, Bonnie. Di ba po? Lahat sila isang pangalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang po. kasi ibang purpose din yun ng parents. Kasi marami sila, no? Ano ba yun? Meron ganong pamilya eh. 1, Ganun 2, sila 3, 4, 5, 6. yung Bonifacio the first, Bonifacio the second, the third. Kasi para sabi ng mama, kung lalaki man ito at matagal na ako at hindi na madimensya na, at least hindi niya makalimutan kasi may numbering eh. Meron naman pong kahit na hindi sa isang pamilya lang, basta yung lolo iisa, kahit sa magpinsa, ibang kapatid ng tatay, katulad ng Aquino, retired si Senator ngayon, pero hindi naman kapatid ni Noynoy, di ba? Kaya nga. So matindi. So it's a practical way din. No, liban sa practical way, yung pag-refresh sa kagandahang loob ng mga tao na naunang paryente natin. Pag-recall. So, ganun din na sa ating ebanghelyo na hindi lang ito basta-basta pag-recall, kundi ay mula ito sa pag-recall sa kagandahang loob ng disenyo ni God para sa bawat isa. Na babalik tayo na to give, anong tawag doon, dignified name, sana ay yung worthy name from God. No? Yung kalooban ng Diyos na ating ipaplano din na maging malapit sa kagustuhan niya. Di ba po? Maraming salamat. Sige, next. Kumbaga sa ano po, ang pangalan ng mga tao, pag hindi po, halimbawa po, parang hindi pamilyar o hindi nila ginamit yung namili sila sa mga santo, yung mga ganun po. Malaki po ang epekto. Ano po nagagawa? Ano po? Lalo na sa kabataan ngayon. Malaki. Kasi yun ang sinasabi natin, yung twin, yung kaakibat, yung tulog. Kasi, tingnan mo, ito lang dalawang santo. Si San
si Saint John Bosco. Si Saint John Bosco, bago naging santo, ay Bosco yan, Don Bosco, ibig sabihin ibang pa. So naging Don siya kasi naging pare na siya. Pero ang tinularan niya, yung santo na bishop niya at naging santo din, unang namatay naging santo. O di ba? So yung tinularan niya yung pangalan. So ayon sa bishop din, so matindi talaga. Pag nasundan mo yung tao na yan kasi banal siya, ganito din ang anak ko, pangalan ng tao na yon. So kasi mayroon kang ehemplo nakuha yung halimbawa ng magandang halimbawa at liban ng sa halimbawa yung kapangyarihan, kabanalan, yung mga nakakamangha sa tao na yon, tapos i-recall mo sa iyong anak, ay matindi yon. Mayroon siyang gabay, patnubay nga kakaiba talaga. So matindi. So yun, purihin natin ang Diyos sa may enlightenment sa pagbigay ng pangalan. Hindi yung basta-basta na lang na yung tawag yun, yung takwal na lang or paano na lang. Ano na lang mabanggit o maantaw doon, maitugma o mapag-agrihan ng dalawa ang mga hindi po. Ano una yung agreement niya, ilatag niya sa harap ng Diyos. So, diba? Maganda yun. Na balik sa Diyos mo. Ano ba talagang gusto mo sa aking anak at siyang magbibigay biyaya, enlightenment sa buong pamilya. Di ba? Kasi biyaya rin ng Diyos mo Kaya ko po na itanong, bro. Kasi Kasi di ba di po ba yung po yung mga mga nangyayari nangyayari ngayon, ngayon, yung yung mga mga kabataan, kabataan, di ba po yung nangyari doon doon sa sa ano ba po yun? Davao po Davao ba po yun? ba yun? Yung Yung merong merong binaril? binaril? Tacloban. Tacloban. Tacloban po Tacloban po yun. yun. Di ba Di po, ba po, nakita ko po yung footage nun eh. Ngayon Ngayon po, po, kagabi kagabi nag-ano nag-ano ako, kay Facebook Facebook ako, ako, may may pinost yung pinost yung isang kakilala ko kakilala po. ko po. Meron Meron din pala nangyari dito sa General General Trias Trias Cavite. Cavite Nung noong June June 16, 16. may May babae naman po po na na naghahak naghahak po po ng ng mga mga estudyante, estudyante, mga mga kasama kasama niyang niyang estudyante. estudyante. Ito Ito po po yung yung kanyang kanyang mga mga sinaksak na sinaksak na estudyante. estudyante. Yung ganun Yung po. Na maari kasi po itong mga kasi itong mga batang batang ito, ito baka baka iba-iba, iba-iba, siyempre po siyempre mga po mga estudyante, estudyante, ang mga ang mga pangalan pangalan nito, nito, no? no? Hindi Hindi naman po naman sa po sa pag-aano, pag-aano. baka Baka po po yung yung mga mga pangalan po pangalan nila nila nagkaroon ng nagkaroon ng epekto epekto para para sa sa kanila. kanila. Ano po? Ganun lang talaga yun. Yun ang palaging ang tawag doon. Yung sinabi ng simbahan na may gabay kasi sa mga santo kung santo yan. May gabay ang bata na yan. Pag hindi, ay ibang pangalan kasi yan eh. So kahit sa kanino na lang yung pilihan. Pumunod talaga. Tandaan niyo mga kapatid, marami akong kaibigan dito na pangalan ganon. Anong sabi? Halimbawa, pagkaya natin di ba pag Petro kasi, Petro, ang ibig sabihin bato, no? Ay talagang Petro talaga yan. Sabi ng mga Italya, Petro talaga yan. Bakit? Kasi matigas ang ulo. O, di ba? Di sumabay sa meaning ng pangalan niya. So matindi talaga. Petro talaga yan. Kasi matigas ang ulo yan. Bato talaga yan. So, kung hirap pala, no? So, kung anong pangalan mo, malambot ka. Kasi nandoon yun eh. Nakaukit yun sa iyong pangalan eh. Ganun pala ang design, no? Matindi, no? Sa pangalan pa lang. Talagang may layunin ang bawat pangalan po. Okay? Pero yung Violeta sister, purple talaga yan, purple. Di ba violet, di ba? Purple. Oh, violet at purple. Oh. So, ano tingin mo? Yung bilang ka-symbol ng violet, purple. Ano tingin mo? Anong symbol mo para sa buhay mo, sa pangalan mo? Anong ibig sabihin? Anong meaning? Isang pangalan ng bulaklak. Isang bulaklak pula eh. So, ibig sabihin, pag bulaklak ka, na ano yan, umaamoy. Matindi yan, no? So, Kulay violet. Kaya mahilig din po ako sa ube. Yan. No, ang orang no. May naman yan. Nandiyan yung sheet. No. Yan. So, yun, ano pa? Sino pang gustong magpaabot niyan sa kanyang kahulugan, sa kanyang pangalan? Kasi kung
Walang uyak kayo kaya ng bulaklak o makulay kayo ng bulaklak. Ano ang pangalan ninyo? Po, brother, brother I. Meron pong keychain na nabili ang aking mister noong pa galing sa Poland. Ito, mababasa ko dito. From the Irish surname Carol, meaning champion. She radiates charm and beauty, an individual with kindness and romance in her heart, blessed with a caring gift. Yun lang po. Totoo kaya ito? Kaya nga, alin ka doon, Peter? Marami yung minensyon na. Alin ka doon? Yung kindness, saan ka na yun? Sometimes. Brother, ako, Susana. Ang pangalan ko daw po kinuha dahil palaspas ako pinanganak. Unsana daw yun, Hosana. Pero ginawa Susana. Pero alam kong ibig sabihin ng Susana daw po Rose or Lily. Pero sabi nila, kinuha yung pangalan ko dahil pinanganak ako ng palaspas. Kasi di ba naiiba naman po yung araw ng palaspas. Yung kapatid ko po, ngayon birthday, Juanito. Yun po. Yung pinukuha. Ang ganda, yung Susana, kasi doon sa pagbagayway ng Susana, di ba? Hosana sa sana, di ba? Opo, yung Hosana. Opo. Palaspas po. Hosana. Kumakanta daw po yun. Naglalakad. Kasi nung araw daw po, yung palaspas, ginagawa ng sa simbahan, parang ginagawang theater pa. Talagang may kabayo papunta sa simbahan na mayroong palaspas na ganun papunta, ganun po. Sana. Nung araw po. Hosana, tapos sumakanta, Hosana, Hosana, Oo nga, saka, ganda nga. Hosana. Kaya pala Ganun. lagi kang nakangiti eh. Opo, Masaya eh. Di ba? Masaya. laging nakatawa. Sana. Opo, Nakangiti. Hosana. Tuwa. Sige, yun eh, glorious entrance of Jesus yun eh. Tapos na kantahan sila ng Hosana. Hosana. Saka, Hosana yun eh. Hosana. Hosana, Hosana. Kaya kumakanta daw ng Hosana, Hosana. Sa kaitaas. Kaya dun na. Pero parang hindi naman Susana eh. Yun lang kinuha. Yung Susan nga pangalan, ay ano yun? Sinabi mo kanina, yung another meaning? Mula Rose sa or Lily. yung bali, yung tipo ng rose na yon, Susan yun. Opo. Ganda. Ano yung kulay yon? Kasi may mga iba't ibang kulay ang mga bulaklak na rose. Ay, ewan ko po. Basta Lily daw po eh. Yan ang diskubrihin mo rin kasi mayroon another meaning, hindi lang sa Hosana kundi yung joyful na event na yon ng Hosana, yung makulay pa. Anong kulay yon yung yun. Ano daw po, a traditional feminine name of Hebrew origin. Translate to lily or rose. Ancient roots in the Hebrew word. Show, Shana. Yung si Susana, yung sa Ebanghelyo. Shana. Yes po. Yung figure, yung panauhin ng Old Testament, Susana. Opo. Ano bang contribution ni Susana? Alam mo ang istorya ni Susana sa contribution niya sa Old Testament? Opo, yun po yata, ano ba yan, yung, yung nagustuhan po ba yan ng, yung dalawang, Opo, nagustuhan ng dalawang parang guardia, ano ba yun? Guardia, ano ba? nagustuhan ng dalawang guardia, parang guardia. Oo, tapos sinabi inakit siya ni Susana, ganun, ng akit. So, ibig sabihin niya, Tama ba yun? hindi niya yung hindi niya tinakot siya, pagbigyan daw siya,
Pag Oo, hindi siya yung pinagbigyan, sasabihin inakit siya. Pero nanindigan si Susana. Oo, na hindi Kahit siya totoo. maparusahan, Oo, papatayin kasi pag kahit siya maparusahan, nanindigan siya, hindi siya pumayag sa Tapos, Mm. paano nga ba yon? Oo, Tapos, tapos yung may angel, paghatol, yung may paghatol angels nung ba? Matindi yan yung maayos na pag-akal. yung related doon na gaano katatag si Susana. Katatag si Yes Susana. po. Hindi lang beauty kasi ma-beauty talaga si Susana. Nakalagay doon na ma-beauty talaga si Susana. Kaya nga naakit din ang mga matatanda na ngayon eh. Mm. So ibig sabihin, pero liban lang doon yung gaano katatag sa pananampalataya si Susana sa Diyos. Matindi yun ha. Wow. So Susana. Okay. So marami tayong madiscover yan sa pangalan pa lang mga kapatid. Kaya nga sa araw ng kapanganakan ni Jesus ni Juan ngayon, yung pagbigkas o pagsulat sa pangalan, yun ang sinasabing himala, yung namangha. Okay. Kaya nga ang bawat pamilya na may anak na iyan at may pangalan, aya-aya, biyaya ka ng Diyos, anak. Matindi yung ganyan. Kaya may pangalan kang ganun kasi talagang namangha kami sa iyo. Di ba? Matindi yan. Ako pinangalanan nga ito yun. Ito pinangalanan akong Francisco kasi sa araw ng October 4 ay kapistahan ni San Francisco Assisi. Ngayon, ito si Mama si Papa kasi nasa bundok, di ba? Yung lungsod pinaka city, pinaka big municipal yon, the principal municipality yon sa buong municipal. Malayo ngayon, mga ilang kilometro yung lakad, 30 kilometers na lakad. Napunta lang si Mang Papa nagpista. Pero dandahan nga lakad kasi buntis eh. Kasi sadya din nilang pumunta kasi nandoon lang ang hospital sa baba. Okay, malayo mula sa bundok. October 4, pista ni San Francisco de Assisi sa pinakamalaking Sweden o hindi naman Sweden kasi municipal nga, main municipal sa amin. Pinanganak ako October 5. So pagkatapos ng pista, October 5, pinanganak ako. Ay di malapit pa, San Francisco de Assisi. Ay talagang itinalaga ang pangalan ko na ikay Francisco. Di ba? So, kung gaano man sinabi nga nila, itong anak na ito, talagang kakaiba. Kasi yung sinabi nga nila, dala-dala talaga. Kung mayroon akong gusto na ayaw ko yan, kasi sobra na yan, yung mga ganyan. Ay, na-reflect din yan kay San Francisco de Assisi. Kasi yung si Francisco de Assisi, yung marangya siya, nandoon na yung lahat niya at later on, inayawan niya lahat. No? Yung mga ganyan po. So mayroon talaga akong tipiko din na attitude na sinabi ko, no, ayaw ko yan kasi sobra na yan. Ayaw ko yan kasi ayaw ng marang ganyan na masyado na yan kwan. Ang tawag doon, elegant, yung mga ganyan. Sobra na yan. So katamtaman. Balanse lang ang buhay. Yung mga ganyan. Kaya ngayon, kasi dahil sa October din, yung sabi nga nila, yung sinasabing mga zodiac sign na yan, yung sino ipinanganak sa October ay balanse talaga. Mag-isip yan. Yun ba? Totoo ba yan mga kapatid? May sudyak ba din kayo? Wala. So, isip. So, doon lang tayo sa kay San Francisco de Assisi. After all nga, nakamta na niyang lahat, iniwan pa rin niyang lahat para sa Diyos. Di ba? Ang nangyari lang kasi sa akin, pumasok ko seminaryo, iniwan ko ang Diyos sa seminaryo at lumabas ako. Baligtad tuloy. Bakit ganon? Bakit ganon? Hindi natin alam kasi ganon din ang nangyayari sa San Francisco. Si San Francisco, kasi alam na ng biskobo, may foundation na siya nga Franciscani, yung mga Franciscans, dumami na yung mga membro. Yun. Oy!